Ako si Mateo, 28 anyos, at hanggang nung nakaraang buwan, akala ko ay nakamit ko na ang tunay na kalayaan sa pamamagitan ng pag-upa ng apartment mula sa aking mga magulang sa tamang presyo ng merkado. Ang ilusyon na iyon ay nabasag nang tumunog ang aking doorbell ng alas 7 ng umaga ng Sabado. Nakatayo doon ang aking kapatid na si Bea, napapaligiran ng mga maleta at nagpahayag, "Dito na ako titira ngayon." Hindi ko alam nang hindi inaasahang pagbisitang ito ay magpipilit sa akin na manindigan laban sa aking pamilya sa mga paraang hindi ko inakala. Bago ko ikwento kung paano ako nanindigan sa aking pamilya sa unang pagkakataon sa aking buhay, ipaalam nyo sa akin kung saan kayo nanonood at pindutin ang subscribe button kung kailangan nyo na ring makitungo sa mga miyembro ng pamilya na mapag-angkin. Ang relasyon ko sa aking mga magulang, sina Raul at Elena, ay laging komplikado. Mahal nila ako, walang duda. Ngunit ang kanilang pagmamahal ay nakabalot sa patong-patong na labis na pagiging protektibo na halos sumakal sa akin habang lumalaki. Ang bawat desisyong ginawa ko ay sinusuri, mula sa mga kaibigang pinili ko hanggang sa mga damit na isinuot ko. Sa mga aplikasyon sa kolehiyo, meron silang opinyon sa bawat paaralan. Sa una kong interview sa trabaho, gusto nilang sumama sa akin. Kinailangan ng ilang taon ng mahinahong pagtutol upang makaukit ng kahit maliit na espasyo ng kalayaan. Nang makatapos ako sa kolehiyo, 6 na taon na ang nakararaan sa kursong graphic design, desidido akong bumukod at patunayan na kaya kong tumayo sa sarili kong mga paa. Ang aking mga magulang ay nag-atubiling pumayag, ngunit nagpumilit na tulungan akong makahanap ng apartment. Matapos ang ilang linggong paghahanap, gumawa sila ng hindi inaasahang mungkahi. Kamakailan ay bumili sila ng isang paupahang ari-arian bilang pamumuhunan, isang maliit na 1-bedroom apartment sa isang maayos na barangay, at inalok na ipaupa ito sa akin. Noong una, nag-alangan ako. Ito ba ay isa na namang paraan para mabantayan nila ako? Ngunit ang mga kondisyong inalok nila ay tila makatwiran. Magbabayad ako ng tamang renta ayon sa merkado. Magkakaroon kami ng legal na kasunduan sa pag-upa at nangako silang igagalang ang aking pribadong buhay tulad ng gagawin nila sa sinumang nangungupahan. Ang apartment ay mas malapit sa sentro ng lungsod kung saan matatagpuan ang karamihan sa mga ahensya ng disenyo at ang renta ay bahagyang mas mababa kaysa sa mga katulad na unit. Matapos ang masusing pag-iisip, pumayag ako. Sa karamihan ng mga pagkakataon, tinupad nila ang kanilang salita. Oo, paminsan-minsan ay dumadaan sila na may dalang lutong bahay na ulam o tumatawag ng medyo madalas upang suriin kung maayos ang aircon kapag tag-init. Ngunit ginalang nila ang formal na relasyon ng landlord at tenant na aming itinatag. Nagbayad ako ng renta sa oras. Inasikaso nila ang mga pagkukumpuni ng mabilis at naging maayos ang aming kasunduan. Sa sumunod na ilang taon, binuo ko ang aking karera bilang graphic designer. Nagsimula sa isang maliit na ahensya kung saan natutunan ko ang pasikot-sikot. Kalaunan ay lumipat ako sa isang katamtamang laking marketing firm kung saan pinamumunuan ko ngayon ang mga proyekto ng disenyo para sa ilang malalaking kliyente. Ang aking kita ay lumago ng tuloy-tuloy. At kasama nito, ang aking pakiramdam ng katatagan at pagmamalaki sa aking naisakatuparan. Sa parehong panahon, ang aking nakababatang kapatid na si Bea ay tumahak sa ibang landas. Si Bea ay palaging ang free spirit o malaya ang pag-iisip sa pamilya. Habang ako ay maingat at planado, siya ay mapusok at pabigla-bigla. Ang mga katangiang ito ay ginawa siyang masayang kasama, ngunit hindi maaasahan pagdating sa mga desisyong pinansyal. Matapos huminto sa kolehiyo sa kanyang 3 taon, si Bea ay palipat-lipat sa mga trabaho sa retail, hospitality at gawaing administratibo.
Hindi tumatagal sa anumang lugar ng higit sa 6 na buwan. Namumuhay siya ayon sa bawat sweldo, madalas na kinakapos bago matapos ang buwan at bumabaling sa aming mga magulang para sa tulong. Palagi silang tumutugon na ipinapaliwanag ang kanyang pag-uugali bilang paghahanap sa kanyang sarili at paggalugad ng mga opsyon. Pinanood ko ang siklong ito na umulit sa loob ng maraming taon. Paminsan-minsan ay ipinapahayag ang aking mga alalahanin na kinukonsinti nila siya, tanging para sabihan na hindi ko naiintindihan ang kanyang malikaing diwa. Sinubukan kong tulungan si Bia sa sarili kong paraan. Nang kailangan niya ng pera para sa renta minsan, pinautang ko siya na may malinaw na plano ng pagbabayad sa halip na basta bigyan lang. Gumawa siya ng 2 maliliit na pagbabayad bago kalimutan ang iba pa. Nang magreklamo siya tungkol sa hindi paghahanap ng magagandang trabaho, tinulungan ko siyang i-update ang kanyang resume at pinadalhan siya ng mga oportunidad mula sa aking profesional na network. Bihira niyang asikasuhin ang mga ito. Sa huli, humakbang ako pabalik. Napagtatanto na ang aking mga pagsisikap ay walang nagagawang pagbabago kung hindi siya handang magbago. 1 buwan bago ang insidenteng magpapabago sa lahat, narinig ko mula sa aming mga magulang na nawala ng trabaho si Bea sa isang lokal na coffee shop. Tila, marami siyang hindi maipaliwanag na pagliban matapos magpuyat kasama ang mga kaibigan. 2 linggo ang lumipas, nabanggit nila na nagkakaproblema siya sa kanyang landlord dahil sa mga huling pagbabayad ng renta. Nagpahayag ako ng pagkabahala, ngunit tiniyak sa akin na tinutulungan nila siyang ayusin ang mga bagay-bagay. Akala ko ang ibig sabihin noon ay higit pang tulong pinansyal, hindi kung ano ang susunod na mangyayari. Ang aking apartment ay naging aking santuwaryo sa paglipas ng mga taon. Maingat ko itong nilagyan ng mga kagamitan na sumasalamin sa aking personalidad at aesthetic ng disenyo. Ang aking kulay abong sectional sofa ay kung saan ako nagpapahinga pagkatapos ng mahabang araw ng trabaho habang nanonood ng mga dokumentaryo sa aking telebisyon na nakadikit sa pader. Ang solidong oak na hapagkainan na ako mismo ang nagre-finish ay nagsilbing parehong lugar ng kainan at ibabaw ng trabaho kapag nagdadala ako ng mga proyekto sa bahay. Ang aking kwarto ay nagtatampok ng queen-sized platform bed na may built-in na imbakan at isang maliit ngunit perpektong mesa kung saan ako gumagawa ng freelance work tuwing katapusan ng linggo. Ang mga pader ay pinalamutian ng mga naka-frame na print mula sa mga lokal na alagad ng sining na hinahanggaan ko. At ang mga halaman ay lumalago sa bawat magagamit na ibabaw. Hindi ito marangya, ngunit ito ay akin. Nilikha sa pamamagitan ng mga taon ng maingat na pag-iipon at sinadyang mga pagpili. Ang aking mga umaga ng Sabado ay sumusunod sa isang mapayapang gawain. Gumising ng natural bandang 8:00, magtimpla ng sariwang kape sa aking French press at tamasahin ito sa aking maliit na balkonahe na tinatanaw ang linyang puno ng mga puno sa kalye. Minsan ay naglalakad ako papunta sa palengke na 3 kanto ang layo. Sa ibang pagkakataon, nagbabasa ako tungkol sa industriya o gumagawa ng mga personal na proyekto. Ito ang isang araw na pinahihintulutan ko ang aking sarili na kumilos ng mabagal ng walang presyon ng mga deadline o pagpupulong. Ang partikular na Sabado na ito ay sisira sa gawaing iyon at sa huli ay mapapabago sa aking relasyon sa aking pamilya magpakailanman. Ang mapilit na doorbell ng 7:00 ng umaga ay simula pa lamang. Nang buksan ko ang pinto noong Sabado ng umaga, nanganlalabo pa ang mata at nalilito mula sa pagkakagising ng maaga, ang tanawing sumalubong sa akin ay walang saysay sa una. Nakatayo dun si Bia. Ang kanyang buhok ay nakatali sa isang magulong ponytail. Suot ang tiwalang ngiti na lagi niyang ginagamit kapag hihingi siya ng isang bagay na hindi makatwiran. Sa likod niya ay may 3 malalaking maleta, 2 duffel bag, at ilang lalagyang plastik na nakasalansan ng delikado sa ibabaw ng bawat isa.
Magandang umaga, Antuken. Masigla niyang bate na tumulak lampas sa akin papasok sa apartment bago pa ako makasagot. Sabi ni nanay at tatay, hindi mo naman daw mamasamain kung dito muna ako tumira sandali. Yung kasama ko sa bahay, lumabas na baliw pala. Isipin mo, inasahan niyang magbabayad ako ng renta sa oras habang may personal na crisis ako? Ang ibang tao ay walang empatya. Nakatayo ako na parang na-freeze sa may pintuan. Ang utak ko ay nagpupumilit na humabol sa nangyayari. Bia, anong pinagsasabi mo? Walang nakipag-usap sa akin tungkol dito. Umirap siya habang hinihila ang isa sa kanyang mga maleta patungo sa aking kwarto. Ay, sigurado akong balak nilang sabihin sa'yo. Anyway, hindi naman big deal. Ang laki ng lugar mo para sa ating dalawa. Humakbang ako sa harap niya, hinarangan ng pasilyo patungo sa aking kwarto. Hindi pwede. Isa itong one-bedroom apartment. Saan mo ba planong matulog? Sa kwarto, syempre. Sabi niya na may tawa. Pwede ka sa sofa. Lagi mong sinasabi kung gaano ito kaginhawa kapag bumibisita sina nanay at tatay. Ang kawalan ng katwiran ng sitwasyon ay nagsisimula ng bumaon kasama ang pamilyar na pakiramdam ng pagiging nasasagasaan ng aking pamilya. Hindi ko ibibigay ang kwarto ko. At mas mahalaga, hindi ka pwedeng basta sumulpot at ipahayag na lilipat ka na dito. Nagtatrabaho ako mula sa bahay 3 araw sa 1 linggo. Kailangan ko ang espasyo ko. Ang ekspresyon ni Bea ay nagbago mula sa kaswal na kumpiyansa patungo sa nasugatang kawalang malay. Isa pang taktika na nakita ko na niyang ginamit ng hindi mabilang na beses. Wow! Hindi ako makapaniwala na tatalikuran mo ang sarili mong kapatid habang dumadaan siya sa mahirap na panahon. Inaprubahan na ni nanay at tatay ito. Tawagan mo sila kung hindi ka naniniwala sa akin. At iyon mismo ang ginawa ko. Habang ginagawang komportable ni Bea ang kanyang sarili sa aking sofa at nag-scroll sa kanyang telepono na parang tapos na ang usapan, humakbang ako sa balkona at tinawagan ang aming mga magulang. "Oh, Mateo, magandang umaga." Masayang sagot ng aking ina. "Ligtas bang nakarating si Bea?" Ang kaswal na kumpirmasyon ay nagpadala ng silakbo ng galit sa akin na pinilit kong pigilan. "Nay, bakit niyo sasabihin kay Bea na pwede siyang tumira sa akin nang hindi man lang ako tinatanong muna?" "Anak, kapatid mo siya at dumadaan siya sa isang mahirap na sitwasyon. Ang landlord niya ay naging ganap na hindi makatwiran tungkol sa renta na ilang linggo lang nahuli at wala na siyang ibang mapupuntahan. Hindi niya ni pinapaliwanag kung bakit hindi niyo ito tinalakay sa akin bago sabihin sa kanya na pwede siyang lumipat." Pagpupumilit ko. Ang boses ng aking ama ay sumali sa tawag. "Anak, pansamantala lang ito hanggang sa makabangon siya." Ang pamilya ay tumutulong sa pamilya. Nasa iyo ang buong apartment na yan. Siguradong kaya mong magbahagi ng sandali. Huminga ako ng malalim, sinusubukang manatiling kalmado. "Tay, meron akong 1-bedroom apartment. Walang privacy, walang sobrang espasyo. Nagtatrabaho ako mula sa bahay sa bahagi ng linggo. Hindi ito uubra." "Mateo?" Singit ng aking ina gamit ang tonong nagpaparamdam ng pagkakasala na kilalang kilala ko. "Noong nahihirapan ka pagkatapos ng kolehiyo, tinulungan ka namin sa apartment. Ngayon ay pagkakataon mo ng tulungan ang kapatid mo." "Hindi niyo ako tinulungan." Pagtatama ko sa kanya. "Nagbabayad ako ng renta ayon sa presyo ng merkado. Meron tayong legal na kasunduan sa pag-upa. Ito ay isang kasunduan sa negosyo na nakikinabang tayong dalawa." "Formalidad lang yan," pagbabaliwala ng aking ama. "Sa huli, pamilya tayo at pamilya ang nauna.
Kailangan ni Bea ng suporta ngayon. Tumingin ako sa sliding glass door sa aking kapatid na ngayon ay naghahalongkat sa aking refrigerator. Gaano katagal ang pansamantala? May plano ba siyang maghanap ng bagong trabaho, bagong apartment? Ang katahimikan na sumunod ay nagsabi sa akin ng lahat ng kailangan kong malaman. Bigyan mo lang ng 1 o 2 linggo. Sa wakas ay sabi ng aking ina. Maayos din ang lahat, makikita mo. Matapos ibaba ang tawag, tumayo ako sa balkonahe ng ilang minuto. Pinapanood ang liwanag ng maagang umaga na kumakalat sa kapitbahayan. Alam ko mula sa karanasan na ang direktang komprontasyon ay magpapalalim lang sa posisyon ng aking mga magulang. Sa sandaling ito, kakailanganin kong makipagkompromiso. Nang bumalik ako sa loob, gumawa si Bea ng sandwich gamit ang espesyal na tinapay at premium na hamon na binili ko para sa aking mga tanghalian. May pasok ako sa susunod na linggo. Tanong niya habang puno ang bibig. Ayos na ba ang lahat? Maaari kang manatili ngayong weekend, mariin kong sabi. Hanggang Lunes lang. Pagkatapos, kailangan nating mag-isip ng mas maayos na solusyon. Umirap si Bea. Sabi na ni nanay at tatay na pwede akong manatili hanggat kailangan ko. Hindi sila ang nakatira dito. Itinuro ko. Ito ang tahanan ko at ako ang gagawa ng huling desisyon kung sino ang mananatili dito. Kahit ano paman, nagkibit balikat siya. Masanay ka na lang na nandito ako. Magiging masaya ito tulad noong mga bata pa tayo. Ang mga salitang iyon ay nagpadala ng kilabot sa aking gulugod. Noong mga bata pa kami, ang masaya para kay B ay karaniwang nangangahulugan ng paggamit niya sa aking mga gamit nang walang paalam at hindi humaharap sa anumang kahihinatnan kapag nasira o nawala ang mga ito. Sa loob ng ilang oras, nakumpirma ang aking mga takot. Ikinalat ni B ang kanyang mga gamit sa buong maayos kong inorganisang sala. Ang kanyang makeup ay nagpakalat-kalat sa counter ng banyo na pinananatili kong malinis. Naligo siya ng 90 minuto gamit ang lahat ng aking mainit na tubig. Nang subukan kong magtrabaho sa isang freelance na proyekto sa hapon, nagpatugtog siya ng musika ng napakalakas na hindi ako makapag-concentrate. Pagkatapos ay umakto siyang na-offend nang hilingin ko sa kanya na gumamit ng headphones. Pagsapit ng gabi ng linggo, ang aking apartment ay hindi na parang akin. Inayos muli ni Bea ang mga throw pillow sa aking sofa. Dinikita ng aking refrigerator ng mga menu ng takeout gamit ang mga turistang magnet. At sa paano man ay nagawang mantsahan ng aking alpombra ng nail polish. Nang banggitin ko ang alinman sa mga bagay na ito, binaliwala niya ang aking mga alalahanin bilang masyadong mahigpit at ipinaalala sa akin na ang pamilya ay hindi dapat nagbibilangan. Natulog ako nung gabi ng linggo. Umaasa na ang aking mga magulang ay matahuhan o na makilala ni B ang abala at gumawa ng ibang mga plano. Nagkamali ako ng husto. Ang Lunes ng umaga ay walang dinalang ginhawa. Gumising ako ng maaga, umaasa na makakuha ng tahimik na oras ng trabaho bago lumabas si B mula sa kanyang puyatan kakapanood ng reality shows sa aking telebisyon. Kakaupo ko pa lang sa aking hapagkainan kasama ang aking laptop at kape nang tumunog muli ang aking doorbell. Nang buksan ko ang pinto, nakatayo ang aking mga magulang na parehong may mga ekspresyon na hindi ko gaanong mabasa. Ang aking ina ay may hawak na folder na agad na nag-trigger ng aking pagkabalisa. Magandang umaga, maingat kong sabi. Hindi ko kayo inaasahan. Naisip namin na dapat nating pag-usapan ang bagong kaayusan ng personal. Sagot ng aking ama, humakbang papasok nang hindi naghihintay ng imbitasyon. Sumunod ang aking ina. Ang kanyang mga mata ay sinusuri ang apartment at pinapansin ang mga gamit ni Bea na naggalat. Tulog pa ba ang kapatid mo?
Tanong niya. Tumanggo ako. Hinihinaan ang boses ko. Gising siya hanggang lampas 2:00 ng madaling araw. Tingnan niyo, natutuwa ako na nandito kayo. Kailangan nating pag-usapan kung paanong ang sitwasyong ito ay hindi mapapanatili. Yan mismo ang dahilan kung bakit kami pumunta, sabi ng aking ama. Umuupo sa aking hapagkainan at sumisenya sa akin na sumali sa kanila. May ilang mga usaping pinansyal na kailangan nating pag-usapan. Binuksan ng aking ina ang folder at inilabas ang nakilala ko bilang kopya ng aking kasunduan sa pag-upa. Sa pananatili ni Bea dito ngayon, natural na magkakaroon ng ilang karagdagang gastos. Tataas ang kuryente at tubig. Magkakaroon ng mas maraming pagkaluma sa apartment, mga ganong bagay. Naiintindihan ko yan, sabi ko, nakakaramdam ng maliit na pag-asa na nagiging practical sila tungkol sa sitwasyon. Kung mananatili siya ng higit sa ilang araw, dapat siyang mag-ambag sa mga gastos na yon. Pero sa totoo lang, ang espasyong ito ay masyadong maliit para sa 2 tao, lalo na kapag kailangan kong magtrabaho mula sa bahay. Nagpalitan ng tingin ang aking mga magulang na nakita ko na ng maraming beses, ang ibig sabihin ay nakapagdesisyon na sila at sumusunod lang sa proseso ng diskusyon. Sa katunayan, sabi ng aking ama, tumihim, nagpasya kami na ang pinakamakatarumang paraan ay ang ayusin ang iyong renta upang sumalamin sa nagbagong mga kalagayan. Ayusin paano? Tanong ko, kahit na hinala ko na ang sagot. Iniurong ng aking ina ang isang papel sa mesa. Ito ay isang binagong kasunduan sa pag-upa na may bagong halaga ng renta na eksaktong doble ng aking binabayaran. Gusto niyong doblehin ang renta ko? Tinitigan ko sila nang hindi makapaniwala. Paano naging patas yun? Hindi ako humingi ng kasama sa bahay. Ayoko ng kasama sa bahay. Kailangan namin takpan ang aming mga gastos para kay Bea. Paliwanag ng aking ama na parang ito ang pinakamakatwirang bagay sa mundo. Wala siya sa posisyon na magbayad ng renta ngayon, ngunit ang mga gastos sa pagsuporta sa kanya ay kailangang manggaling sa kung saan. Naramdaman ko ang pag-iinit ng aking muka. Kaya linawin natin ito. Nawalan ng trabaho si Bea dahil sa sarili niyang kapabayaan. Pinalaya siya dahil hindi siya nagbayad ng renta. At ang solusyon niyo ay ipilit siya sa espasyo ko at pagbayarin ako para sa pribilehiyo? Huwag kang maging madrama, Mateo, buntong hininga ng aking ina. Dumadaan si Bea sa mahirap na panahon at kailangan ng suporta ng pamilya. Meron kang matatag na trabaho at kaya mong tumulong. Hindi yun ang punto, pagpupumilit ko. Nagbabayad na ako ng tamang renta para sa apartment na ito. Kung tutuusin, dapat si Bea ang nagbabayad ng renta sa akin bilang subletter. Hindi sa gusto ko ang kaayusan na yun. Ang aking ama ay sumandal paharap. Anak, ang kasunduan sa pag-upa ay palaging pormalidad lamang sa pagitan ng pamilya. Ang katotohanan ay pag-aari namin ang apartment na ito at kami ang magpapasya sa mga tuntunin. Ang legal na pag-upa ay hindi pormalidad, ganti ko. Ito ay isang umiiral na kontrata na nagpoprotekta sa parehong partido. Maging makatotohanan ka, singit ng aking ina. Mas gugustuhin mo bang ipaupa namin ang lugar na ito sa isang estrangjero sa kasulukuyang presyo ng merkado dahil makakakuha kami ng mas malaki kaysa sa binabayaran mo ngayon? Huminga ako ng malalim, sinusubukang manatiling kalmado. Paano naman ang pag-aako ni Bea ng responsibilidad? Nag-apply ba siya para sa mga bagong trabaho? Naghahanap ba siya ng sarili niyang matutuluyan? Hindi mapakali ang aking mga magulang. Kailangan niya ng oras upang makabangon mula sa kabiguang ito, depensa ng aking ina. Ang merkado ng trabaho ay napaka-stressful na yun. At ang merkado ng pabahay ay mas malala, dagdag ng aking ama.
Hindi niya kayang bayaran ang isang disenteng lugar sa kanyang sarili ngayon. Kaya, ang solusyon niyo ay parusahan ako para sa kanyang mga pinili? Tanong ko nang hindi makapaniwala. Hindi kami nagpaparusa sa sinuman, pagpupumilit ng aking ina. Hinihiling namin sa lahat na mag-ambag ng kanilang makakaya upang suportahan ang pamilya. Sa ngayon, ganito ka makakatulong. Tumayo ako mula sa mesa. Buo na ang aking desisyon. Kung dudublehin niyo ang renta ko, aalis ako. Makakahanap ako ng sarili kong lugar kung saan hindi ko kailangang tustusan ang kawalang responsibilidad ng iba. Sa aking pagkagulat, parehong tumawa ang aking mga magulang. Good luck sa paghahanap ng abot-kayang lugar sa merkadong ito, panunuya ng aking ama. Ang mga presyo ng renta ay tumaas ng husto sa nakaraang taon. Magbabayad ka ng mas malaki para sa mas maliit na espasyo kahit saan pa sa lugar na ito at kakailanganin mo ng unang buwan at huling buwan na renta, security deposit, mga bayarin sa aplikasyon, pag-iisa-isa ng aking ina sa kanyang mga daliri. Libo-libong piso yon ang paunang bayad. Meron ka bang ganong klaseng pera na naipon? Ang kanilang mapagwalang bahalang ugali ay parang sampal sa muka. Ipinagpalagay nila na ako pa rin ang financially naive na nagtapos sa kolehiyo tulad nung ilang taon na ang nakararaan. Hindi isang profesional na maingat na nag-iipon at nagpapaganda ng credit standing. Bago ako makasagot, lumabas si Bea mula sa aking kwarto. Humihikab ng madrama. Morning sa lahat, may kape ba? Ipinapaliwanag lang namin ang bagong kaayusan sa kapatid mo. Sabi ng aking ina na may pilit na saya. Tumango si Bea habang nagsasalin ng kape sa paborito kong tasa. Tungkol sa renta? Oo, may katuturan naman. Tutal, ang apartment ay sapat ang laki para sa ating dalawa. Tiningnan ko ang aking pamilya na nakaupo sa aking sala, gumagawa ng mga desisyon tungkol sa aking buhay nang walang anumang pagsasaalang-alang sa kung ano ang gusto o kailangan ko. Sa sandaling yun, may nagbago sa loob ko. Sa loob ng maraming taon, sinubukan kong panatilihin ang pagkakaisa ng pamilya sa pamamagitan ng pakikipagkompromiso sa pagiging makatwiran. Ngunit walang katwiran sa antas na ito ng pagiging mapag-angkin. Kailangan ko ng oras para pag-isipan ito, sabi ko. Sa wakas, tumayo ang aking ama, malinaw na itinuturing na tapos na ang usapan. Ang bagong renta ay magsisimula sa susunod na buwan. Nagbibigay yan sa iyo ng ilang linggo upang ayusin ang iyong budget. Habang naghahanda silang umalis, idinagdag ng aking ina. Oh, at baka pwede kang magbakante ng espasyo sa iyong aparador para sa mga damit ni Bea. Meron siyang napakagandang wardrobe. Sayang naman kung mananatili itong nakaimpake. Pagkaalis nila, umatras ako muli sa aking balkonahe. Hangtanging espasyo sa aking apartment na parang akin pa rin. Ikinonekta na ni Bea ang kanyang gaming console sa aking television at malakas na nakikipag-asaran sa ibang mga manlalaro online. Mayroon akong isang buwan upang isipin ang aking susunod na hakbang. Ang pamumuhay kasama si Bea ay mabilis na napatunayang mas malala pa kaysa sa inaasahan ko. Ang dapat sana ay pansamantalang pananatili sa katapusan ng linggo ay naging isang walang takdang kaayusan na may buong basbas ng aking mga magulang at aking lubos na pagkadismaya. Pagsapit ng Miyerkules ng unang linggong yon, nakabuo ako ng mental na listahan ng mga reklamo na lumalaki bawat oras. Itinuring ni Bea ang aking refrigerator bilang libreng vending machine, kumakain ng pagkaing binili ko, at hindi kailanman pinapalitan ng anuman. 2 beses akong umuwi mula sa trabaho na umaasang may matirang ulam para sa hapunan, tanging para makita ang mga walang laman na lalagyan sa lababo. Ay, sa'yo ba yun? Tanong niya na may pilit na kawalang malay kapag kinumpronta. Akala ko tapos ka na dun.
Bibili ako ng groceries kapag may pera na akong dumating. Ang perang iyon, syempre, ay hindi kailanman dumating dahil ang paghahanap ng trabaho ni Bea ay binubuo ng paminsan-minsang pag-scroll sa mga listahan habang nagrereklamo na walang bagay na akma para sa kanyang mga kasanayan. Kung ano ang mga kasanayang yon ay nanatiling misteryo dahil hindi ko pa siya nakitang tumapos ng anumang gawain na hindi direktang nakikinabang sa kanyang agarang kagustuhan. Ang nag-iisang banyo ng apartment ay naging palaging lugar ng labanan. Ang malawak na ritual sa pagpapaganda ni Bea ay nangangahulugang sinasakop niya ito ng maraming oras bawat umaga. Madalas na nagiging dahilan ng pagkahuli ko sa mga video meeting kasama ang mga kliyente. Nang subukan kong magtatag ng schedule, masigasig siyang sumang-ayon at pagkatapos ay binaliwala ito ng lubusan kinabukasan. Ang mga taong malikhen ay hindi matatalian ng mahigpit na mga schedule. Ipinaalam niya sa akin nang kumatok ako sa pinto 15 minuto bago ang isang mahalagang tawag ng kliyente, desperadong kailangang maligo at magbihis. Ang aking skincare routine ay may tiyak na mga kinakailangan sa oras. Ang trabaho ko ang pinaka-naapektuhan sa bagong kaayusang ito. Bilang isang graphic designer, kailangan ko ng tahimik na konsentrasyon para sa mga detalyadong proyekto. Tila, pisikal na hindi kayang intindihin ni Bea ang konseptong ito. Tumatanggap siya ng mga tawag sa speaker sa sala habang nagtatrabaho ako, nagpapatugtog ng musika ng walang headphones at patuloy akong inaabala sa mga walang kwentang tanong o obserbasyon. Mateo, sa tingin mo ba dapat akong magpa-blonde ulit? Mateo, nakita mo na ba itong nakakatawang video? Mateo, aling filter ang mas maganda para sa post ko sa social media? Mateo, pwede mo ba akong tulungan gumawa ng email sa dati kong boss? Kailangan itong magtunog profesional, pero ipaalam din sa kanya na siya ay talagang hindi makatwiran. Kapag ipinaliwanag ko na may deadline ako at kailangang mag-focus, madrama siyang numunguso. Sinusubukan ko lang makipag-bonding sa kuya ko. Sorry sa pag-aakalang baka gusto mo akong kausapin. Ang sitwasyon sa aking lugar ng trabaho ay umabot sa supdulan noong 3 linggo ng pagsasama kay Bagyong Bea, gaya ng simula kong itawag sa kanya. Meron akong mahalagang video presentation sa isang potensyal na bagong kliyente, isang pambansang retail chain na maaring makapagpataas ng malaki sa aking portfolio at kita. Binalaan ko si Bea 3 araw ng maaga na kailangan ko ang apartment na tahimik at para sa akin lamang mula 10:00 ng umaga hanggang tanghali sa Huwebes. Walang problema, tiniyak niya sa akin. Mawawala ako. Dumating ang umaga ng Huwebes at inayos ko ang aking mga materyales sa presentasyon sa aking hapagkainan na nagsilbing aking work from home space. Inayos ko ang aking background ng maingat na may nakikitang bookshelf at isang maliit na halaman na nagdaragdag ng touch ng profesionalismo sa frame. 30 minuto bago ang tawag, si Bea ay nasa kanyang padyama pa rin na kumakain ng cereal sa sopa. Be, sabi mo alis ka habang may presentasyon ako? Paalala ko sa kanya na may lumalaking pagkabalisa. Relax, sabi niya habang puno ang bibig ng aking premium granola. Tatamabay lang ako sa kwarto. Hindi mo malalaman na nandito ako. At ubili, tinanggap ko ang kompromisong ito. Pinapangako siyang manatiling tahimik. Nagsimula ng maayos ang tawag. Tila humanga ang kliyente sa aking portfolio at sa mga unang konsepto na binuo ko para sa pag-refresh ng kanilang brand. Nasa pinakabuod na ako ng aking presentasyon nang biglang bumukas ang pinto ng kwarto. Lumabas si Bea na nakatapis ng tuwalya. Tila nagpasya na ito ang perpektong oras para maligo. Naglakad siya ng direkta sa likuran ko. Kitang-kita ng lahat sa tawag at kumaway pa ng bahagya sa aking mga kliyente bago mawala sa banyo. Nagsimulang umagos ng malakas ang shower sa background ng aking profesional na presentasyon. Sinubukan kong magpatuloy, hiyang-hiya,
ngunit desididong isalba ang sitwasyon. 10 minuto ang lumipas habang sinasagot ko ang mga tanong tungkol sa mga timeline ng pagpapatupad. Lumabas muli si Bea. Sa pagkakataong ito ay bihis na, ngunit nagbo-blow dry ng kanyang buhok nang hindi isinasara ang pinto ng banyo. Ang ingay ay naging dahilan upang maging imposible ang pag-uusap. Pasensya na po, sabi ko sa mga kliyente. Nararamdaman ang pagkawala ng aking pagkakataon sa proyektong ito. Maaari po ba akong humingi ng sandali? Nag-mute ako, nagmadali sa banyo, at isinara ang pinto. Binibigyan si Bea ng tingin na dapat ay naging bato siya. Nang matapos ang tawag sa wakas, alam ko mula sa magalang ngunit malamig na paalam ng kliyente na nawala ko ang oportunidad. Ang pinsala sa aking profesional na reputasyon ay nagawa na. Ano bang problema mo? Tanong ko nang lumabas na si Bea sa wakas. Alam mo kung gaano kahalaga yun sa akin? Nagkibit-balikat siya na parang walang pakialam. Hindi naman sa sinadya ko mang istorbo. Kailangan kong maligo at sinubukan kong bilisan. Isa pa, mukha naman silang mabait. Pusta ko kukunin ka pa rin nila. Nang gabing yon, nakatanggap ako ng email na nagpapasalamat sa aking oras. Ngunit ipinapaalam sa akin na nagpasya silang kumuha ng ibang designer. Ang nawalang kita mula sa kontratang yon ay sasakop sana sa 3 buwan ng aking kasalukuyang renta. Ang huling metsa ay dumating noong katapusan ng linggong iyon. Nagpasya ako mag-overtime sa opisina noong Biyernes upang tapusin ang isang proyekto. Nagpapasalamat sa kapayapaan at katahimikan. Nang umuwi ako bandang 9:00 ng gabi, umaalingaw-ngaw ang musika mula sa aking apartment. Naririnig kahit mula sa pasukan ng gusali. Habang papalapit ako sa aking pinto, naririnig ko ang maraming boses at tawanan. Sa loob, natagpuan ko ang isang ganap na party na nagaganap. Hindi bababa sa 15 tao ang nagsiksikan sa aking maliit na sala. May naglipat ng aking hapagkainan upang gumawa ng espasyo para sa pagsasayaw. Ang mga inumin ay nakapatong ng delikado sa aking mga bookshelf at ang hangin ay makapal sa usok ng sigarilyo sa kabila ng mahigpit na patakaran ng gusali na bawal manigarilyo. Nakita ako ni Bea mula sa kabilang dulo ng kwarto at lumapit, halatang nakainom na. Mateo, sa wakas nandito ka na! Guys, ito ang aking super seryosong kuya na ang apartment ay tinatamasa natin. Ilang tao ang nagdaas ng kanilang baso sa aking direksyon bago bumalik sa kanilang mga pag-uusap. Anong nangyayari dito? Tanong ko, pinipilit na panatilihing pantay ang boses ko. Munting get-together lang, medyo bulol na sabi ni Bea. Libre ang ilang kaibigan mula sa dati kong trabaho at naisip ko, bakit hindi? Hindi mo naisip na magtanong sa akin bago mag-imbita ng mga tao sa loob ng bahay ko? Sinuri ko ang kwarto. Napansin ang tapon ng red wine sa aking sopa na walang nag-abalang linisin. Lagi mong sinasabi na dapat akong makihalubilo ng higit pa. Ganti niya. Tinutulungan kitang makakilala ng mga bagong tao. Kailangan nang umalis ng lahat, mariin kong sabi. Huwag ka ng KJ, muso ni Bea. 11:00 pa lang. Maaga pang gabi. Wala akong pakialam. Apartment ko ito at hindi ko pinahintulutan ang party na ito. Kailangang umalis ng lahat. Tumigas ang ekspresyon ni Bea. Sa totoo lang, ayon kina nanay at tatay, apartment natin ito ngayon. Nakatira din ako dito at may karapatan akong magkaroon ng mga bisita. Sa sandaling yon, may naputol sa loob ko. Naglakad ako papunta sa stereo system at binunot ito. Nilubob ang kwarto sa biglaang katahimikan. Tapos na ang party na ito. Ang lahat ng hindi nakatira dito ay kailangang umalis kaagad o tatawag ako ng seguridad ng gusali. Ang mga bisita, nararamdaman ng tensyon, ay nagsimulang magligpit ng kanilang mga gamit. Nakatayo si Bea sa gitna ng kwarto.
Ang muka ay namumula sa alak at galit. Napaka-controlling mong jerk, hiyaw niya habang lumalabas ang kanyang mga kaibigan. Kaya pala wala kang sariling kaibigan. Matapos umalis ang huling bisita, sinuri ko ang pinsala sa aking apartment. Ang mga lata ng beer at bote ng alak ay nagkalat sa bawat ibabaw. May nakabasad ng isa sa aking mga naka-frame na print. Ang banyo ay nasa estadong hindi mailarawan. At ang aking sopa, ang maganda kong gray sectional na pinag-ipunan ko ng ilang buwan upang mabili, ngayon ay may nakakatakot na pulang mansa na hinala ko ay hindi na kailanman matatanggal ng tuluyan. Kailangan mong linisin ito, sabi ko kay Bea. Umirap siya at sumalampak sa mansadong sopa. Gagawin ko bukas, pagod na ako. Hindi, gagawin mo ngayon. O ano? Hamon niya. Ang pamilyar na kumpiyansa ng isang taong hindi kailanman humarap sa mga kahihinatnan ay bumabalik sa kanyang boses. Magsusumbong ka kina nanay at tatay? Sige lang, iniisip na nilang nagiging makasarili ka tungkol sa buong kaayusang ito. Sa sandaling yon, nakatingin sa aking kapatid na nakahilata sa aking nasirang kasangkapan, sa aking nilabag na espasyo, ginawa ko ang aking desisyon. Masyado na akong itinulak ng aking pamilya at oras na para lumaban. Kinaumagahan matapos ang mapaminsalang party ni Bea, umalis ako ng apartment ng maaga. Iniwan siyang natutulog sa gitna ng kalat na nilika niya. Kailangan ko ng espasyo para mag-isip ng malinaw palayo sa patuloy na paalala ng pagwawalang bahala ng aking pamilya sa aking mga hangganan. Natagpuan ko ang aking sarili sa isang lokal na coffee shop kung saan si Jason, isa sa aking pinakamatalik na kaibigan mula sa kolehiyo, na naging isang real estate attorney, ay pumayag na makipagkita sa akin sa maikling abiso. Kaya, linawin natin ito, sabi ni Jason, matapos kong ipaliwanag ang sitwasyon. Dinumble ng iyong mga magulang ang iyong renta para tustusan ang iyong walang trabahong kapatid na pinilit nilang patirahin sa iyong one-bedroom apartment ng walang pahintulot mo. At ngayon ay nagpaparty siya na sumisira sa iyong ari-arian at potensyal na sa iyong profesional na reputasyon. Ganyan na nga ang buod, kinumpirma ko. Ang katawa-tawang sitwasyon ay tumatama sa akin ng bago habang naririnig ko itong inilalarawan ng isang taong nasa labas ng dinamika ng pamilya. Umiling si Jason. At ano ba talaga ang sinasabi ng iyong lease tungkol sa subletting o karagdagang mga nakatira? Inilabas ko ang aking kopya ng kasunduan sa pag-upa at itinulak ito sa mesa. Ang Section 8 ay partikular na nagbabawal sa subletting o karagdagang mga nakatira nang walang nakasulat na pahintulot mula sa parehong partido. Ang aking mga magulang mismo ang nagdraft nito noong lumipat ako. Sinuri niya ang dokumento ng maingat. Actually, medyo solid na lease ito. Ang nakakatawa, pinrotektahan ng iyong mga magulang ang kanilang sarili gamit ang lahat ng karaniwang mga sugnay na ngayon ay nagpoprotekta rin sa iyo. Hindi ka nila legal na mapipilit na tumanggap ng karagdagang nakatira, ni hindi nila madodoble ang iyong renta nang walang wastong abiso tulad ng tinukoy sa Section 12 dito. Pero pag-aari nila ang apartment, itinuro ko. Maaari nilang piliin na huwag i-renew ang aking lease kapag nag-expire ito sa loob ng 3 buwan. Totoo, pagsang-ayon ni Jason. Ngunit nagbibigay pa rin yan sa iyo ng 3 buwan ng legal na proteksyon sa iyong kasalukuyang rate ng renta. Higit pa sa sapat na oras upang makahanap ng alternatibong pabahay kung iyon ang magpapasya mong gawin. Paano naman ang aking mga kasangkapan at gamit? Tanong ko. Karamihan sa mga kagamitan sa apartment ay akin, binili gamit ang sarili kong pera. Ang mga appliances at ilang basic na piraso ay kasama sa apartment. Ngunit ang lahat ng iba pa ay akin. Tumango si Jason ng may pag-iisip. Hanggat mapapatunayan mo ang pagmamay-ari, ang mga item na yun ay legal na sa'yo para dalhin.
Irerekomenda ko ang pagdodokumento ng lahat gamit ang mga larawan at resibo kung meron ka. Sa sumunod na oras, binalangkas ni Jason ang aking mga opsyon at tinulungan akong maunawaan ang aking legal na katayuan. Sa ahas na naghiwalay kami, meron na akong malinaw na plano na nabubuo sa aking isipan. Ang sumunod na linggo ay inilaan sa maingat na paghahanda. Sa araw, ginampanan ko ang aking trabaho gaya ng dati at nagpanggap na tinatanggap ang bagong kaayusan sa pamumuhay. Sa gabi, pagkatapos matulog ni Bea o lumabas kasama ang mga kaibigan, sinimulan ko ang aking planadong paghahanda. Una, dinokumento ko ang kondisyon ng apartment. Kumukuha ng detalyadong mga larawan ng bawat silid at itinatala ang anumang pinsala na naganap mula noong pagdating ni Bea. Gumawa ako ng komprehensibong inventaryo ng aking mga ari-arian, kumpleto sa mga larawan at kung saan posible, mga resibo o credit card statements na nagpapatunay ng pagbili. Sunod, nagsaliksik ako ng mga paupahang opsyon sa lugar. Sa kabila ng mga pahayag ng aking mga magulang tungkol sa imposibleng merkado ng pabahay, natuklasan ko ang ilang magagandang opsyon sa loob ng aking budget. Isa sa partikular ang nakakuha ng aking atensyon. Isang modernong one-bedroom sa isang bagong renovate na gusali, medyo malayo sa sentro, ngunit nag-aalok ng mas mahusay na mga amenities kaysa sa aking kasalukuyang lugar. Ang renta ay bahagya lamang na mas mataas kaysa sa kasalukuyan kong binabayaran at makabuluhang mas mababa kaysa sa dobleng halaga na hinihingi ng aking mga magulang. Sa pagtatapos ng linggo, nagsumite ako ng aplikasyon, pumasa sa background check at pumirma ng lease sa bagong apartment gamit ang ilan sa aking maingat na inipon na emergency fund upang masakop ang security deposit at unang buwan na renta. Ang huling bahagi ng aking plano ay nangangailangan ng pinakatumpak na timing. Naghintay ako ng isang araw kung kailan alam kung magiging abala ang aking buong pamilya. Nabanggit ng aking mga magulang ang pagdalo sa isang maghapong charity event at si Bea ay naimbitahan sa pagdiriwang ng kaarawan ng isang dating katrabaho na magpapanatili sa kanya sa labas mula tanghali hanggang gabi. Humiling ako ng personal na araw mula sa trabaho. Binabanggit ang isang maliit na medical na pamamaraan na mangangailangan ng oras ng pagbawi. Ang umaga ng aking napiling araw, kinumpirma ko na nakaalis na ang aking pamilya para sa kani-kanilang mga lakad. Pagkatapos, isinagawa ko ang aking plano. Isang moving truck na nireserba ko ang dumating ng 9:00 ng umaga kasama ang 3 profesional na kargador na inupahan ko at 2 kaibigan na nagboluntaryong tumulong matapos marinig ang aking sitwasyon. Kailangan nating maging mabilis, paliwanag ko sa team. Gumawa ako ng floor plan kung saan matatagpuan ang lahat at kung ano ang kailangang ilipat. Inabutan ko ang bawat isa sa kanila ng detalyadong listahan ng inventaryo na may mga larawang nakalakip. Nagsimula kami sa pinakamalalaking item, ang aking sectional sofa na ang mansa ng alak ay na-treat na ng profesional, ngunit nakikita pa rin. Ang aking hapagkainan at mga upuan, ang aking platform bed, at ang aking mesa. Ang bawat piraso ay may sariling kwento. Ang sofa ay kumakatawan sa aking unang malaking pagbili ng kasangkapan matapos makatanggap ng performance bonus sa trabaho. Ang hapagkainan na natagpuan ko sa isang flea market at ginugol ang mga linggo sa pag-refinish gamit ang kamay. Ang mesa ay regalo sa aking sarili nang makuha ko ang aking kasalukuyang trabaho. Habang ang bawat piraso ay maingat na binabalot at isinasakay sa truck, naramdaman ko ang halu-halong lungkot at kalayaan. Ang mga ari-arian na ito ay kumakatawan sa mga taon ng kalayaan at tagumpay. At ngayon ay tinutulungan nila akong angkinin ang isang mas malalim na antas ng otonomiya mula sa mga manipulasyon ng aking pamilya. Lumipat kami sa mas maliliit na item. Ang aking telebisyon at electronics,
kagamitan sa kusina, mga libro, at personal na epekto. Ang aking koleksyon ng mga libro sa disenyo at art supplies. Ang mga handmade ceramic bowls na binili ko mula sa isang lokal na artist. Ang mga limited edition prints na nakasabit sa aking mga pader. Ang mga halaman na inalagaan ko ng maraming taon. Pagsapit ng 3:00 ng hapon, ang apartment ay nagbago. Ang natira na lamang ay ang mga pangunahing appliances na kasama sa unit, ang murang sofa bed sa sala na ibinigay ng aking mga magulang para sa mga bisita, at ang generic na dining set na una nilang inilagay sa kusina. Ang mga pader ay hubad sa sining, ang mga ibabaw ay nalinis mula sa aking mga ari-arian. Mukha itong nakakatakot na katulad ng araw na lumipat ako 6 na taon na ang nakararaan, bagaman ngayon ay may dagdag na pagkaluma ng paninirahan. Nagsagawa ako ng huling walkthrough. Tinitiyak na wala akong nakaligtaan na mahalaga. Sa kwarto, iniwan ko ang standard issue na blinds, ngunit kinuha ang blackout curtains na ikinabit ko. Sa banyo, iniwan ko ang shower curtain, ngunit inimpake ang aking magagandang tuwalya at lahat ng personal na gamit. Sa kusina, iniwan ko ang microwave na kasama sa apartment, ngunit kinuha ang French press, coffee grinder at dekalidad na mga kutsilyo na pinag-investan ko sa paglipas ng mga taon. Ang huling item na inimpake ko ay isang maliit na pasong succulent na naging housewarming gift mula sa isang katrabaho noong unang lumipat ako. Nakaligtas ito sa aking unang walang alam na pag-aalaga ng halaman at lumago sa ilalim ng lalong nagiging maalam na pangangalaga. Kalaunan ay nagbubunga ng maliliit na supling na inilipat ko sa ibang paso. Sa maraming paraan, kinakatawan nito ang sarili kong paglago sa paglipas ng mga taon sa espasyong ito. Habang ang moving truck ay puno na at papunta na sa aking bagong apartment, umupo ako sa ngayon ay walang laman na hapagkainan at sumulat ng liham sa aking pamilya. Ipinaliwanag ko ang aking desisyon ng malinaw at walang emosyon. Binalangkas ang legal na batayan para sa aking mga aksyon at nagpahayag ng pag-asa na kapag lumipas na ang unang galit, maaari naming muling itayo ang aming relasyon sa mas respetadong mga termino. Inilagay ko ang aking kopya ng mga susi ng apartment sa ibabaw ng liham, tumingin sa huling pagkakataon sa hubad na espasyo, at isinara ang pinto sa likuran ko. Habang nagmamaneho ako papunta sa aking bagong apartment upang salubungin ang moving truck, naramdaman ko ang paggaan ng bigat mula sa aking mga balikat. Sa marahil unang pagkakataon sa aking buhay bilang adulto, nagtakda ako ng hangganan sa aking pamilya at nangindigan ng matatag anuman ang emosyonal na manipulasyon na kanilang ginamit. Anuman ang sumunod, alam kong gumawa ako ng mahalagang hakbang tungo sa tunay na kalayaan. Ang unang indikasyon ng reaksyon ng aking pamilya ay dumating wala pang 2 oras matapos akong makapag-ayos sa aking bagong apartment. Sumabog ang aking telepono sa mga notification. 12 missed calls mula sa aking ina, 8 mula sa aking ama, at sunod-sunod na lalong nagagalit na text messages mula kay Bea. Paano mo nagawa ito? Basa sa unang mensahe ni Bea, sinundan ng, umuwi ako sa wala at ngayon nagwawala sina nanay at tatay. Inasahan ko na ang reaksyong ito at nagpasya na akong panatilihin ang minimal na pakikipag-ugnayan sa panahon ng unang emosyonal na pagsabog. Nagpadala ako ng maikling text sa aking mga magulang. Natanggap ko ang inyong mga mensahe. Nag-iwan ako ng liham na nagpapaliwanag ng aking desisyon. Ligtas ako at makikipag-ugnayan sa inyo kapag ang lahat ay nagkaroon na ng oras upang iproseso ang pagbabagong ito. Pagkatapos ay isinilend ko ang aking telepono at ipinagpatuloy ang pag-aalis ng laman ng aking mga gamit sa aking bagong espasyo. Inaayos ang mga kasangkapan
at nagsasabit ng likhang sining sa isang layout na parehong pamilyar at nakagiginhawang maiba. Ang bago kong apartment ay may malalaking bintana na pumuno sa mga silid ng natural na liwanag, isang tampok na kulang sa aking lumang lugar. Ang kusina ay mas maliit, ngunit mas mahusay ang disenyo, at ang banyo ay kamakailan lamang na na-update gamit ang mga modernong fixtures. Higit sa lahat, ito ay akin lamang. Isang santuwaryo kung saan walang sinuman ang makakapagpataw ng kanilang kalooban nang walang pahintulot ko. Kinabukasan ng umaga, nagising ako at nalaman kong tumindi ang digital na pambobomba sa magdamag. Nag-post si Bea ng serye ng mga story sa kanyang social media accounts na ipinipinta ako bilang kontrabida na nang iwan sa kanyang kawawa, naghihirap na kapatid ng walang babala. Iniwan ako ng sarili kong kapatid na walang kasama, kundi isang walang laman na apartment. Isinulat niya, kasama ang mga larawan ng mga hubad na silid na sadyang hindi isinama ang mga pangunahing kasangkapan na iniwan ko. Ang aking mga magulang ay nagtapos mula sa mga tawag at text patungo sa mga email. Ang kanilang mga mensahe ay nagpapalipat-lipat sa pagitan ng nakakakonsensyang pakiusap. Paano mo nagawa ito sa kapatid mo? Siya ay wasak at walang matulugan, at bahagyang nakatagong mga banta. Malinaw na isinasaad ng iyong lease na ang pag-alis ng mga fixtures ng walang pahintulot ay magwawala sa iyong security deposit. Tumugon ako ng isang solong makatotohanang email. Ang lahat ng mga item na inalis ay aking personal na ari-arian na binili gamit ang sarili kong pondo. Ang apartment ay nagpapanatili ng lahat ng fixtures at kasangkapan na naroroon noong pinirmahan ko ang lease. Mayroon akong malawak na dokumentasyon at mga litrato upang patunayan ito, pati na rin ang mga saksi sa proseso ng paglipat. Handa akong talakayin pa ang bagay na ito kapag handa na ang lahat na magkaroon ng mahinahon at magalang na pag-uusap. Ang professional na tono ay tila nagbigay sa kanila ng sandali ng pagtigil kahit pansamantala. Ngunit ang pahinga ay panandalian lamang. Nang hapong yon, habang inaayos ko ang aking home office sa pangalawang kwarto ng aking bagong apartment, isang luho na hindi na ibigay ng aking nakaraang lugar, nakatanggap ako ng tawag mula sa isang katrabaho. Mateo, nandito ang mga magulang mo sa opisina, hinahanap ka. Mukhang galit na galit sila. Kausap sila ng security pero naisip ko na dapat mong malaman. Pinasalamatan ko siya sa babala at agad na tinawagan ang aking supervisor upang ipaliwanag ang sitwasyon. Siya ay maunawain at tiniyak sa akin na hahawakan ito ng seguridad ng naangkop. Kalaunan, ipinaalam niya sa akin na ang aking mga magulang ay tuluyang umalis matapos sabihan ng Marien na ang panggugulo sa lugar ng trabaho ay hindi katanggap-tanggap at ang lahat ng komunikasyon ay kailangang dumaan sa wastong mga channel. Sa sumunod na linggo, pinanatili ko ang aking distansya. Tumutugon sa mga mensahe ng may maikli at makatotohanang mga pahayag lamang at tumatanging makisali sa mga emosyonal na manipulasyon. Nakatuon ako sa pag-aayos sa aking bagong tahanan at paghabol sa mga proyekto sa trabaho na nagdusa sa panahon ng kaguluhan noong nakaraang buwan. Ang kampanya ni Bea sa social media ay nagpatuloy, bagaman may lumiliit na engagement habang nagsasawa ang kanyang mga kaibigan sa drama. Ang aking mga magulang ay nagpalitan sa pagitan ng galit na mga kahilingan at malungkot na panagoy tungkol sa katapatan ng pamilya. Tiniis ko ang lahat ng ito ng may kalmadong determinasyon na ikinagulat maging ng aking sarili. Sa wakas, tulad ng inaasahan ko, ang emosyonal na intensity ay nagsimulang humupa. 10 araw matapos ang aking paglipat, nakatanggap ako ng email mula sa aking ama na may kapansin-pansing ibang tono. Gusto naming makipagkita ng iyong ina
upang pag-usapan ang mga kamakailang pangyayari. Iminumungkahi namin ang Sabado ng alas 11 ng umaga sa cafe malapit sa iyong lumang apartment. Mangyaring ipaalam sa amin kung uubra ito sa iyong schedule. Pumayag ako sa pagpupulong, ngunit nagbungkahi ng ibang lokasyon, isang neutral na coffee shop na nasa gitna ng aming mga tahanan. Hiniling ko rin na dumalo si Bea dahil ang mga issue ay kinasasangkutan naming lahat. At tubili silang pumayag. Dumating ang Sabado at pumasok ako sa coffee shop na may halu-halong emosyon, pagkabalisa tungkol sa komprontasyon sa hinaharap, ngunit pagmamalaki rin sa paninindigan sa aking sarili. Ang aking pamilya ay nakaupo na sa isang sulok na mesa. Ang kanilang mga ekspresyon ay pinaghalong galit, pagkalito, at sa kaso ng aking ina, isang pahiwatig ng sakit na nagpabuhay sa aking determinasyon ng panandalian. Salamat sa pakikipagkita sa akin, panimula ko. Kinukuha ang bakanteng upuan sa tapat nila. Alam kong naging mahirap ang nakaraang ilang linggo para sa lahat. Dumiretso sa punto ang aking ama. Gusto namin ang aming mga kasangkapan pabalik. Wala kang karapatang kunin ng mga ito. Sa katunayan, meron akong buong karapatan, kalmado kong sagot. Ang lahat ng inalis ko ay binili gamit ang sarili kong pera pagkalipat ko. Meron akong mga resibo, credit card statements, at mga litrato na nagdodokumento sa lahat ng iyon. Ang apartment na yon ay fully furnished nung lumipat ka, pagpupumilit ng aking ina. Bagaman hindi ganong sigurado. Meron itong basic furnishings. Pagtatama ko sa kanya. Isang sofa bed, isang maliit na dining set, appliances, at bed frame na may kutson. Ang lahat ng mga item na yon ay nanatili nang umalis ako. Pero alam mo kailangan ni Bea ang mga bagay na yon? Bulalas ng aking ina. Paano siya mamumuhay dun na yon? Sa parehong paraan na ginawa ko nung unang lumipat ako, itinuro ko. Gamit ang mga pangunahing kasangkapan na ibinigay, napupunan ng mga item na bibilhin niya mismo. Si Bea, na hindi karaniwang tahimik, ay nagsalita sa wakas. Pwede mo man lang sanang iniwan sa akin ang telebisyon at yung magarang coffee maker at ilang mga plato. Wala akong kahit ano. Iniwan ko ang mga plato na kasama sa apartment, sabi ko, at ang microwave. Ang telebisyon at coffee maker ay akin. Binili gamit ang pera ko. Ito ay katawa-tawa. Galit na sabi ng aking ama. Ang pamilya ay hindi nagbibilangan ng ganito. Huminga ako ng malalim. Sumasang-ayon ako na ang pamilya ay hindi dapat nagbibilangan. Kaya nagulat ako nang doblehin ninyo ang aking renta para tustusan ng mga gastusin sa pamumuhay ni Bea sa halip na himukin siyang maghanap ng trabaho at mag-ambag sa kanyang sarili. Sinusubukan namin tulungan siya sa isang mahirap na panahon, depensa ng aking ina. Sa pamamagitan ng paggawa nitong responsibilidad ko sa pananalapi nang hindi man lang tinatalakay sa akin muna. Ang aking ama ay sumandal paharap. Tingnan mo, marahil ay dapat naming hinawakan ito ng iba. Ngunit ang ginawa mo ay ganap na hindi proporsyonal. Iniwan mo ang kapatid mo na walang dala. Iniwan ko siya na may eksaktong nilalaman ng apartment noong lumipat ako, inulit ko. At umalis ako matapos labagin ng paulit-ulit ang aking mga hangganan. Ang aking profesional na reputasyon ay napinsala at ang aking ari-arian ay binaliwala. Bahagyang lumambot ang ekspresyon ng aking ina. Hindi namin sinadyang umabot sa ganito. Naisip lang namin na matutulungan ninyo ang isa't isa. Hindi ako kailanman tinanong kung gusto ko ang kaayusan na yon, itinuro ko. Sinabihan ako na mangyayari ito, at nang tumutol ako, binaliwala ang aking mga alalahanin. Kaya nagpa siya kang parusahan ng lahat sa pamamagitan ng pagtakas na parang magnanakaw sa gabi, ganti ng aking ama. Inilabas ko ang aking telepono at inilapag sa mesa. Sa katunayan,
Meron akong dapat kayong marinig. Pinindot ko ang play sa isang recording na ginawa ko noong bumisita sila para ipahayag ang pagtaas ng renta. Ang boses ng aking ama ay lumabas ng malinaw mula sa speaker. Anak, ang kasunduan sa pag-upa ay palaging formalidad lamang sa pagitan ng pamilya. Ang katotohanan ay pag-aari namin ng apartment na ito at kami ang magpapasya sa mga tuntunin. Pagkatapos ang boses ng aking ina, maging makatotohanan ka. Mas gugustuhin mo bang ipaupa namin ang lugar na ito sa isang estranggero sa kasalukuyang presyo ng merkado dahil makakakuha kami ng mas malaki kaysa sa binabayaran mo ngayon? Ang sarili kong boses. Kung dodoblehin niyo ang renta ko, aalis ako. At sa huli, ang mapagwalang bahalang tawa ng aking ama. Good luck sa paghahanap ng abot-kayang lugar sa merkadong ito. Itinigil ko ang recording at tiningnan ang kanilang mga gulat na muka. Kumonsulta ako sa isang kaibigang abogado. Ang lease na pinirmahan natin ay legal na umiiral. Hindi niyo madodoble ang aking renta nang walang wastong abiso tulad ng tinukoy sa kasunduan. At hindi niyo ako mapipilit na tumanggap ng karagdagang nakatira. Nasa loob ako ng aking mga karapatan na alisin ang aking personal na ari-arian at tapusin ang kaayusan. Nagpalitan ng hindi mapakaling tingin ang aking mga magulang. Tumikhim ang aking ama. Nirecord mo kami nang hindi namin alam. Nakatira ako sa isang one-party consent state. Sagot ko. Bagaman sa konteksto ng Pilipinas, maaring magkakaiba ang batas, ngunit para sa kwento, pinanindigan ito ni Mateo. Ginawa ko ito upang protektahan ang aking sarili dahil malinaw na hindi nyo sineseryoso ang aking mga alalahanin. Isang mahabang katahimikan ang bumalot sa mesa. Sa marahil unang pagkakataon, nakita ko ang kawalan ng katiyakan sa mga ekspresyon ng aking mga magulang. Palagi silang kumikilos sa palagay na ang mga bono ng pamilya ay mangingibabaw sa lahat ng iba pang pagsasaalang-alang, na ang mga emosyonal na apela ay magtatagumpay sa anumang pagtutol sa kanilang mga plano. Ang aking pamamaraan at legal na tugon ay ganap na nakagulat sa kanila. Binasag ni Bea ang katahimikan ng isang hindi inaasahang tanong. Paano mo nakayanan ng isang bagong lugar kasama ang lahat ng deposito at lahat? Matagal na akong nag-iipon ng tuloy-tuloy, paliwanag ko. Nagbubuo ng emergency fund, nagpapanatili ng magandang credit, nagiging responsable sa pananalapi. May nagbago sa kanyang ekspresyon, isang panandaliang halo ng gulat at marahil ay isang dampi ng respeto. Oh, alam kong lahat tayo ay nagsabi at gumawa ng mga nakakasakit na bagay sa nakalipas na ilang linggo. Pagpapatuloy ko, pinalalambot ang aking tono. Ngunit umaasa ako na makakahanap tayo ng paraan pasulong na gumagalang sa mga hangganan at pangangailangan ng bawat isa. Napuno ng luha ang mga mata ng aking ina. Hindi ka namin sinadyang saktan, Mateo. Sinusubukan lang namin alagaan ang pareho naming anak. Alam ko, pag-amin ko. Ngunit ako ay isang adulto na. Kailangan kong konsultahin tungkol sa mga desisyon na nakakaapekto sa aking buhay, hindi lang basta ipaalam pagkatapos ng katotohanan. Sumandal ang aking ama sa kanyang upuan. Ang kanyang galit ay tila nawala. Kaya, saan tayo dadalhin nito? Depende yan sa ating lahat, sabi ko. Handa akong magtrabaho sa muling pagbuo ng aming relasyon, ngunit may ilang bagay na kailangang magbago. Kailangan natin makipag-usap ng mas mahusay. Igalang ang mga hangganan ng isa't isa. Ituring ang isa't isa bilang mga adulto. Ang usapan na sumunod ay hindi madali. Ang mga lumang pattern ay hindi natutunaw sa isang solong talakayan. Ngunit sa marahil unang pagkakataon, nakikinig sa akin ang aking pamilya. Talagang nakikinig, nang hindi agad binabaliwala ang aking pananaw.
Ito ay isang maliit na hakbang, ngunit isang makabuluhan. Habang naghahanda kaming umalis, nagulat muli ako ni Bea. Yung bago mong lugar, maganda ba? Oo, sabi ko sa kanya. Iba pero maganda sa sarili niyang paraan. Tumanggo siya nang may pag-iisip. Siguro dapat ako magsimulang maghanap ng trabaho muli. Isang totoo ang ibig kong sabihin. Hindi ito paghingi ng tawad, hindi eksakto. Ngunit nagmumula kay Bea, parang simula ito ng isang bagong bagay. 6 na buwan, matapos ang aking biglaang pag-alis mula sa apartment ng pamilya, nakaupo ako sa balkonahin ng aking bagong tahanan, pinapanood ng paglubog ng araw na pinipintahan ang langit sa mga kulay ng orange at pink. Ang pasong succulent na sumama sa akin mula sa aking lumang lugar ay lumago sa bago nitong kapaligiran. Nagpapalabas ng bagong yusbong na tila sumasalamin sa aking sariling personal na pag-unlad. Ang transisyon ay hindi naging madali. Para sa unang buwan pagkatapos ng aming komprontasyon sa coffee shop, ang komunikasyon sa aking pamilya ay minimal at pilit. Ang aking mga magulang na nagpoproseso pa rin ng kanilang gulat sa aking mapagpasyang aksyon ay nagpanatili ng malamig na distansya. Si Bea, nakakagulat, ang unang nakipag-ugnayan sa makabuluhang paraan. Nakakuha ako ng trabaho. Basa ng kanyang text message 3 linggo pagkatapos ng aming pagkikita. Assistant manager sa isang boutique sa downtown. Hindi ka manghamanghang sweldo pero simula na ito. Binati ko siya ng tapat at nagsimula kami ng maingat na palitan ng mga mensahe na unti-unting tumaas sa dalas at init. Humingi siya ng payo sa paggawa ng budget, isang bagay na hindi ko inaasahan mula sa aking pabigla-biglang kapatid. Ibinahagi ko ang mga financial management templates na binuo ko para sa aking sarili sa paglipas ng mga taon na maingat na inayos sa antas ng kanyang kita at mga layunin. Ang aking mga magulang ay mas nagtagal bago bumigay. Ang turning point ay dumating nang tumawag ang aking ama isang gabi. Ang kanyang boses ay hindi karaniwang nag-aalangan. Nag-uusap kami ng iyong ina, panimula niya. Tungkol sa nangyari. Tungkol sa kung paano namin hinawakan ang mga bagay sa inyo ni Bea. Naghintay ako. Binibigyan siya ng espasyo upang magpatuloy sa sarili niyang bilis. Maaring kami ay, tinrato ka namin ng iba. Inasahan ang higit pa mula sa iyo dahil mukha kang mas may kakayahan. Hindi ito patas at nakikita na namin yun ngayon. Hindi ito eksaktong paghingi ng tawad. Ngunit mula sa aking mapagmataas na ama, ito ay isang makabuluhang pagkilala. Salamat sa pagsasabi niyan, sagot ko. Nangangahulugan ng malaki na marinig mong kilalanin nito. Ang pag-uusap na sumunod ay isa sa pinakamatapat na aming naibahagi. Inamin ng aking ama na kinunsinti nila ang kawalang responsibilidad ni Bea dahil sa takot na mabibigo siya nang wala ang kanilang interbensyon. Sa paggawa nito, pinabigatan nila ako ng hindi patas na mga inaasahan habang sabay na sinisira ang aking kalayaan. Akala namin tinutulungan namin kayong dalawa sa magkaibang paraan, paliwanag niya. Ngunit nakikita na namin ngayon na hindi namin tinutulungan ang sinuman sa inyo na maging tunay na malayang adulto. Sa sumunod na mga buwan, ang dinamika ng aming pamilya ay nagsimula ng mabagal, ngunit makabuluhang pagbabago. Inimbitahan ako ng aking ina sa hapunan sa kanilang tahanan. Tinitiyak na magtanong ng maaga sa halip na ipagpalagay ang aking availability. Kinonsulta ako ng aking ama tungkol sa ilang desisyon sa pamumuhunan. Tinatrato ang aking mga opinyon ng may bagong respeto. Maliit na hakbang, ngunit makabuluhan. Si B, sa gulat ng lahat, ay umunlad sa kanyang mga bagong responsibilidad. Ang trabaho sa butik ay bumagay sa kanyang sosyal na kalikasan at mata sa estilo. At ang istrukturadong kapaligiran
ay nagbigay ng pananagutan na dati niyang kulang. Lumipat siya sa apartment ng pamilya. Opisyal na nagbabayad na yon ng renta ng direkta sa aming mga magulang sa isang makatwirang rate na tumaas ng unti-unti habang tumatatag ang kanyang kita. Nilinis ko talaga ang lugar nitong weekend, sabi niya sa akin sa isa sa aming regular na tawag sa telepono. Like talagang nilinis. Bumili pa ako ng mga halaman. Ganito ba ang pakiramdam ng pagiging adulto? Tumawa ako. Bahagi niyan, yung nakakabagot pero nakakatuwang bahagi. 4 na buwan matapos ang aking paglipat, inimbitahan ko ang aking pamilya sa hapunan sa aking bagong apartment. Ito ang unang pagkakataon na makikita nila kung saan ako nakatira. At nakaramdam ako ng halu-halong pagmamalaki at kaba habang naghahanda ako para sa kanilang pagbisita. Inayos ko ang aking mga kasangkapan ng may pag-iisip sa espasyo. Lumili ka ng isang kapaligiran na sumasalamin sa aking personalidad habang nananatiling malugod sa mga bisita. Nang dumating sila, pinanood ko ang kanilang mga ekspresyon habang tinitingnan nila ang espasyong nilikha ko para sa aking sarili. Napansin ng aking ina ang kumpletong kagamitan sa kusina. Nagkomento ang aking ama sa practical na layout ng aking home office. At si Bia ay agad na naakit sa likhang sining sa aking mga pader. Bagay sa iyo ang lugar na ito, simpleng sabi niya. At nakaramdam ako ng init ng pagkilala na madalas na nawawala sa aming relasyon. Ang hapunan ay hindi perpekto. Ang mga lumang pattern ay paminsan-minsang lumilitaw sa mga pag-uusap. Ngunit lahat kami ay gumagawa ng malay-tao na pagsisikap na makipag-usap ng iba. Nang magsimulang mag-alok ang aking ina ng hindi hinihinhing payo tungkol sa landas ng aking karera, pinigil niya ang kanyang sarili sa kalagitnaan ng pangungusap at muling binalangkas ito bilang isang tanong sa halip. Nang magsimulang sermona ng aking ama si Bea tungkol sa kanyang mga gawe sa paggastos, tumigil siya at kinilala na gumagawa siya ng sarili niyang mga desisyon. Ngayon, habang naghahanda silang umalis noong gabing yun, niyakap ako ng mahigpit ng aking ina. Proud ako sa iyo, bulong niya. Hindi lang sa tagumpay mo, kundi sa paninindigan mo sa sarili mo. Kahit na mahirap para sa aming marinig. Ngayon, 6 na buwan sa aking bagong kalayaan, nagnilay ako sa malalim na mga pagbabago na naganap. Hindi lamang sa aking sitwasyon sa pamumuhay, kundi sa aking mga relasyon. Ang paninindigan na ginawa ko, bagaman mahirap at minsan ay masakit, ay sa huli ay lumika ng espasyo para sa paglago sa lahat ng panig. Ang aking relasyon sa aking pamilya ay umunlad mula sa inaasang pagsunod patungo sa paggalang sa isa't isa. Ang aking mga magulang, bagaman paminsan-minsan ay dumudulas pa rin sa mga lumang gawi, ay nagsimulang makita ang pareho nilang anak bilang mga adulto na may natatanging mga pangangailangan at hangganan. Natuklasan ni B ang mga kakayahan sa loob ng kanyang sarili na maaaring nanatiling tulog kung nagpatuloy kaming lahat sa aming itinatag na mga pattern. Para sa akin, natutunan ko na ang pagkatakda ng matatag na hangganan ay hindi makasarili, kundi kinakailangan para sa malusog na relasyon. Na ang pagmamahal ng pamilya ay makakatagal sa hidwaan at maging lumabas na mas malakas mula rito. Na ang kalayaan ay hindi lamang tungkol sa pisikal na espasyo o pagsasarili sa pananalapi, kundi tungkol sa lakas ng loob na tukuyin at ipagtanggol ang iyong sariling mga pangangailangan, kahit laban sa mga taong pinapahalagahan mo ng lubos. Ang apartment sa paligid ko ay higit pa sa koleksyon ng mga silid at ari-arian. Ito ay nasasalat na patunay na inangkin ko ang aking otonomiya at binuo ang isang buhay sa sarili kong mga termino. Ang bawat piraso ng kasangkapan, bawat maingat na piniling dekorasyon, ay kumakatawan sa isang pagpili na ginawa ng malaya ng walang obligasyon o hinanakit.
tumulog ang aking telepono sa isang mensahe mula kay Bea. Hulaan mo kung sino ang na-promote bilang full manager ngayon? Nagdiriwang ngayong weekend, sama ka? Napang-iti ako habang nagtatype ng aking tugon. Talagang proud ako sa'yo. Maaring sabihin ng iba na kumilos ako ng marahas sa pamamagitan ng paglipat sa paraang ginawa ko. Ngunit minsan, ang isang madramang kilos ay kinakailangan upang basagin ang mga nakagawiang pattern. Sa pamamagitan ng pagtanggi na tanggapin ang hindi patas na kaayusan na sinubukan ng aking pamilya na ipataw, hindi ko lamang nakuha ang aking sariling kalayaan, kundi hindi sinasadyang lumika ng pagkakataon para sa aming lahat na lumago. Ang paglalakbay ay hindi naging madali at walang alinlangan na magkakaroon ng mga hamon sa hinaharap. Ang dinamika ng pamilya na binuo sa loob ng mga dekada ay hindi nagbabago sa magdamag. Ngunit gumawa kami ng mahahalagang hakbang tungo sa isang mas malusog na relasyon batay sa paggalang sa isa't isa sa halip na obligasyon at inaasahan. Habang ang huling liwanag ng araw ay nawawala mula sa langit, nakaramdam ako ng malalim na kapayapaan. Ang mga kasangkapan sa paligid ko, ang mga pader na may hawak ng aking mga napiling ari-arian, ang espasyo na walang pag-aalinlangan na akin, lahat ay nagsilbing mga paalala ng isang simple ngunit makapangyarihang katotohanan. Minsan, ang paninindigan para sa iyong sarili ay ang pinakamalaking regalo na maibibigay mo sa lahat ng kasangkot. Kinailangan mo na bang magtakda ng mahirap na hangganan sa pamilya? Paano mo ito hinawakan? At binago ba nito ang iyong relasyon sa katagalan? Ipaalam sa akin sa mga komento sa ibaba. Kung ang kwentong ito ay umantig sa iyo, mangyaring pindutin ang like button at mag-subscribe upang makarinig ng higit pang mga kwento tungkol sa pag-navigate sa mga komplikadong dinamika ng pamilya. Ibahagi ito sa isang tao na maaring mangailangan ng pampalakas loob upang manindigan para sa kanilang sarili. Salamat sa pakikinig at tandaan na minsan ang pinakamapagmahal na bagay na magagawa mo para sa iyong sarili at sa iba ay ang gumuhit ng malinaw na linya kapag kinakailangan.